Alright guys, what's up? So welcome guys sa ating bago na namang reaction video. So magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon kung saan mo kayo ngayon. So ngayon guys, yes, we have a new reaction video which is ito na yung dance practice ng Blush ng walang iba ng ating Nations Girl Group kundi ang BINI. So kung nakita nyo guys yung previous ko na reaction video which is yung sa kanilang music video, gusto ko siyang gawan ng separate content or reaction video just focusing on the choreography. Sabi ko, I know that magre-release sila ng kanilang dance practice and yes, right now, this is it. Dito na yung kanilang dance practice and I'm so excited na makita guys at syempre magkaroon ng breakdown to more deeper details ng kanilang choreo. Tsaka, yes, nakita ko naman yung blush nila na choreo doon sa Coachella. And by the way, congratulations pala sa BINI guys sa kanilang successful na 2 weeks performance sa Coachella. So, grabe, napaka-smooth ng mga transition. Ang ganda ng vibe. Makita mo naman guys sa crowd na talagang nag-enjoy yung crowd sa kanila. So, I'm really proud of BINI at the same time, itinaas nila guys yung OPM sa global stage. So ngayon guys, let's proceed to the BINI Blush dance practice. So excited na ba kayo? Yes, so samahan nyo ako guys. So let's watch this in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Yes. Uy. Nice one. Okay. Clean. Ang galing nung ano doon ng pag-switch ng formation tsaka yung travel. Nice one, yung extension. Hey! So talaga yung ano nila guys, yung may gumagalaw dito tapos ito naka-stop. Oops, medyo nauna ng kaunti doon si Master pero okay lang, hindi naman halata. Nauna ng ikot. Woo! Clean! Ganda nun Ganda nun guys. Yung nag-out sa gilid si ano. Ang galing ng formation men. Ang linis. Three lines. And then balik sa window. Balik sa center. Medyo malayo yung nabol ni Jo doon pero nakuha niya. Grabe. Yeah. Woo! Nice one. Okay. The melting. Wow, melts. Grabe talaga mag-ISO si si Mika. Tsaka si Sheena ng upper body. Yee! Let's go! Another clean performance. So, yes. So, ngayon guys,
magkaroon tayo guys ng quick breakdown tsaka deeper details dun sa kanilang choreography, sa routine. Uh, kung manotice nyo, nag-start sila sa center, di ba? With facing each other, which is more compressed, if manotice nyo dun. Tsaka hindi ko na guys pala pwede like iulit yung video habang gumagawa ako ng breakdown kasi nagmamanual lang ako guys, cellphone lang yung gamit ko, which is my 2 cellphone. So I don't have a PC na pwede ko siyang like i-post na like streaming setup. But yes, I'm just gonna provide all the breakdown na yung maalala ko dun sa kanilang performance or dance practice. Yung vibe kasi guys ng Blush, more on flowy siya na medyo groovy din at cutesy lang, medyo chill lang siya kasi na kind of music. Kaya don't expect na sa kanilang performance is medyo powerful, but at the same time yung maganda sa Bini guys kasi ang linis ng pagkaka-execute nila when it comes to extension sa angles, and then more on kasi yung Bini guys more on like hips yung gumagalaw sa Blush, which is nakita nyo naman sa chorus tsaka sa mga verse ng kanta, madaming hips, madaming bewang, marami ring upper body na isolations, tsaka yung pinaka marami silang guys 3 lines and then mag-spread into triangle or 3 lines, tapos meron yung tatlo dito magta-travel up front and then mag-perform into another 2 formation na dito naka-stop lang, tapos dito yung gumagalaw. Tsaka meron din ako na-notice na like doon sa may rap na part na naka-line sila, yung lumabas si Gwen, hindi ko nakita na paglabas ni Gwen may tatlo pala sa likod, which is hindi ako sure kung si Colette, Stacy ata yun, or si hindi ako sure kung sino, pero yung from straight line pagkalabas ni Gwen merong tatlo sa likod niya, and then may gumawa ng formation at may steps habang sumasayaw, which is from straight line naging siya guys, triangle, like parang nakaslant and then meron ditong naka-straight line na formation. So very very isa yun sa mga unique na formation na nakita ko. Kaya ang talino ng gumawa nun guys. As in, parang ka kasi, parang nagme-maze, alam mo yun, nagro-Rubik's Cube yung nagpa-puzzle ng formation kasi medyo mahirap when it comes sa gumawa ng formation kasi marami na silang sayaw guys marami na silang performance. So as a coach tsaka as a dance or performance coach, kailangan nilang i-upgrade yung kanilang formations tsaka routine. So kailangan dapat merong bago, at least merong fresh silang ipapakita na hindi sasabihin ng tao na nakita na nila to, ilang beses na nilang ginawa to. So kailangan talagang merong bago, which is yun yung isa sa mga nakita ko na fresh, tsaka hindi ko napansin yun. Ang ganda, ang smooth ng pagka-execution tsaka yung transition ng tatlo dito sa gilid. Hindi ko kasi nahalata, pero ang ganda ng visual guys. Kung audience ka, maganda siyang tingnan. And then there's a lot of formation na rin na parang ang smooth ng pagka-transition nila, tulad nung triangle na may nag-travel dito sa gilid na tatlo, and then yung natira pumunta sa likod. Ang ganda nun guys. Tsaka yung parang letter L something na formation, hindi ko masyado na basta yun na dito gumagalaw tapos dito nakastop lang, and then parang biglang nag-merge sa center. Maganda rin yun guys, as in mahirap yun as my experience sa paggawa ng formation. Medyo paggawa ng formation dahil isa sa pinaka-crucial na buuin, especially when it comes sa girl group na hindi lang sumasayaw but kumakanta pa, kasi they have their own spotlight so you really need to maximize the person na siya na yung magne-next na kakanta. And then isa pa guys, nagulat din ako dun sa part na sa bridge part na yung nag-load sila ganun. Ang gandang tignan. Walang pilit, hindi siya pilit. Kasi kung manonotice siya guys, kung babae ka, medyo awkward yun Kung sa ibang babae yun, like gagawin yung ganung step kasi medyo may pagka-matured, at the same time medyo hindi komportable kung babae ka tapos ganun yung step na gagawin mo. Medyo hindi komportable yun, pero nakita ko guys sa dance practice, walang naging uncomfortable, in-execute ng mabuti, walang nagtipid doon sa part na yun. Talagang pinanindigan nila guys yung ganong step, which is ang sarap tingnan, ang gandang tingnan.
So, kaya yun yung reaction ko kanina. Kasi, hindi ko in-expect na ganun kaganda yung ano yung visual niya kapag nanonood ka sa harapan. And then another thing, yes, sa mga isolation, sa flow, sa hips, sa upper body ISO, and then sa mga detail na sa ganito, malinis. Kasi yun guys yung pinaka-importante minsan, kasi minsan tinitake advantage natin yung mga maliliit na details. Kasi sa amin as a dancer, mayroong mga steps talaga na minimal. So, kapag hindi mo nagawa yon ng mabuti, hindi mo siya na-execute ng mabuti, yung minimal na steps na yon, hindi siya mabibigyan ng justice. It means, parang wala lang. Kapag nakatingin ka as an audience, hindi mo ma-appreciate or hindi makikita. Pero once na in-execute mo siya ng maayos, klaro, detalyado, tsaka hindi siya yung minamadali mo lang, ang ganda niyang tignan. At dyan na papasok yung technicality na side. Kasi once na klaro tignan yung mga maliliit na details, kahit maliliit lang, kung judge ka sa isang dance competition, plus points yun. Kasi it means na hindi nyo binabara-bara yung steps or hindi nyo minamadali yung steps. You really take time, yung patience, tsaka yung details ng steps talagang ginagawa nyo ng maayos, which is yun yung isa sa mga pinaka-importante. And then, ano pa? Sa formation wise, siguro wala naman kasi yun I think i-add ko lang yung mga formation kasi nila nakita ko na like yung mga variation, yung merong up, merong down, and then may mga alternates like nagpapalit ng ng leveling. Yeah, nakita ko na rin yan. And then yung flow nila as usual, napakagandang tingnan, yung melting. So yung melt guys, yun yung part na parang gumagana sila sa nagko-compress ba. I think sa bridge part yun or sa may chorus. Maganda rin yung pagka-execute nila doon kasi kapag hindi mo din nagawa ng maayos yun, hindi rin mabibigyan ng justice yung steps. So alam yan guys ng Bini, and they really train for it. Kahit yung mga ganong details guys, importante yun talaga kasi as a kung ikaw ay isang casual lang na dancer at hindi ka sagad sa training, sa practice, sa pag-attend ng mga workshop, ganon sa mga competitions, hindi yun madali kahit melting lang. hindi siya madali. Kung titingnan mo parang madali lang, pero it's not just a step, it's a mix of emotions, executions, flavor ng sumasayaw, kung paano niya gawin na komportable siya sa kanya, in her own way, na alam niya sa sarili niya kaya niyang pagandahin. And then yung pagbigay ng justice sa music, sa sinasayaw nyo. So yun guys, hindi lang basta melting yun. Kung titingnan mo parang ang dali lang, but it really needs understanding, deeper understanding when it comes to the steps. So ano pa? So I think yun, overall guys, grabe, napaka-sync as usual yung Bini. As usual guys, napaka-sync. Syempre ganoon naman talaga yung Bini parate, di ba? Yung synchronization nila talagang on top, especially na kapag they will focus on a dance practice kind of video, kasi mas na-appreciate ko guys yung kagandahan ng routine, tsaka yung choreo, tsaka yung detail ng kanilang choreography. So yun lang. Other than that, grabe, napakaswabe. Siguro nakita nyo naman yung reaction ko, and I really, it's so satisfying tignan yung ganun kalinis, ganun kagandang execution, yung extension, yung angles, yung flow, yung groove, yung isolation sa upper body tsaka sa lower body, yung pagbigay nila ng details even in the small parts, sa ganitong part sa chorus, and then sa ibang bagay, kahit sa mga ganito lang guys, like sa twirl, or kahit sa mga shoulder movements lang, maliliit na details, it's really they really take time. Yun lang, yun yung masasabi ko. So other than that, wala na. And congratulations ulit guys sa Bini sa kanilang successful Coachella performance. And for this guys, bago ko tapusin to, I just want to say na support all the OPM artists, not just Bini. So we have a lot of artists here in the country. So sa boy group, nandyan yung SB19, and other than that, there are also new girl groups and new boy groups na mga umusbong dito sa Pinas. So ganun din guys, suportahan natin. I mean, kasi yun naman talaga yung pinaka-importante. Since now we are already
breaking the barrier opera music into the international stage. So we really also need to consider all the other OPM artists na in the future or on the next step, sila naman yung magre-represent ng Pinas. So it's not just Bini and SB19, the two powerhouses, but we have a lots of artists dito. So it's not also it's hindi lang sa dance tsaka sa dance tsaka sa kanta, but also in a different industries like art, visual artists, bands, like different kind of music related kind of and visual artists dito sa Pinas. So madami pa guys, madami pa. So yun lang. At yeah, sa mga bago pala dito sa channel ko, salamat sa mga nakaabot sa ganitong part, and I hope na try nyo rin i-watch guys yung mga previous video, and then don't forget to click the subscribe button at i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa lahat ng ipopost ko dito sa channel. And also if there's any kind of suggestion kayo guys, feel free to comment down below, and then if there's any kind of comments and information that I forgot, feel free din guys na mag-comment para may address natin, or if ever i-improve pa natin sa ating mga next na video. So yun lang, salamat sa mga nakaabot sa part na to, and I'm out, peace, and see ya on the next. Bye. Let's go.